Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. Warning lang po mga kabayan, mag-ingat kayo sa faking account na nagpapanggap na ako. Hindi po ako kusang magte-text sa inyo at hindi rin ako nagre-ritual. At syempre, din sa mga nagti-TikTok, kasi may TikTok din ako. Mag-ingat po kayo sa Facebook, YouTube, TikTok. Yan. May mga nanggagaya po This is general reading, Kabayan Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Paalalang muli, isa lang po ang aking GCash number. Wala ko ibang ginagamit, kundi ang nasa description below sa baba ng video. Tingnan nyo pag hindi same ang aking GCash number doon, ibig sabihin, hindi po ako iyon. Temporary problem. Okay, may mga pinagdadaanan o may mga pagdadaanan kayo by this July. No? Siguro mga iisipin, ganyan. Mga small problem, temporary lang. Siguro magiging palaisip kayo. Palaisip naman talaga kayo, no? Mga problema na pagdadaanan. Psychic ability, trust your intuition. Tandaan mo, mag-trust ka palagi sa intuition mo kasi iba sa inyo may psychic ability or malakas ang inyong pakiramdam kasi yan ang magiging guide nyo. Shrewdness and shrewdness, kayo na bahala, no? Bubitang atin nyo. And resourcefulness, especially in a business. Okay? Ibig sabihin, may nagmamatsyag sa'yo. No? And also, may tao na hindi pwede magkatiwalaan. Maaring may taong maglalay o may taong magiging dishonest o may tao na hahanapan ka ng butas, ng mali o na as in masama. Ito, no? Masama siya. Mag-ingat kayo. Kaya handito rin si intuition. No? Alam ko na mararamdaman nyo yun kasi baka ito ang maging problema niyan. Diba? Kung sa aspekto ng buhay mo yan. Dealing or relationship with an older woman. Maaring ikaw ito, maaring karelasyon mo, maaring magulang mo, maaring mas nakakatanda lang sa'yo ng konti. Kung sino man siya. Maaring siya yung nagiging sneaky sa'yo, no? Maaring itong tao na to or siya yung tao na makapagbibigay sa'yo ng problema. Or any situation, o siya yung pinoproblema mo or anong sitwasyon. Or maaring kung sino to, ikaw na magpasok sa sarili mo. Period of frustration, lesson to be learned. Tandaan mo, kailangan mo palaging matuto, pinapaalala ka nito, no? Para hindi ka muling magkamali sa buhay. Kaya, palagi ka na makikinig sa intuition mo. As in, totoo talagang intuition. Promise. Ako, ilang beses kung sinubukan yung intuition ko, kinontra ko siya na kinontra. Ayun. Talagang, alam ko na yung mangyayari Pero, kinontra ko siya. Pero, edi yung lumabas, edi yun nga. Kung ano yung nasa isip ko, nangyari. Kumaga, inano ko siya. Hindi ko dapat gagawin. Kasi sabi ng intuition ko, huwag mong gawin. Pero ginawa ko siya. Sabi ko, titingnan ko nga. Ilang beses yun, as in. Kaya makinig kayo. A sincere wish will be granted. Okay, kung sincere kayo sa isang bagay, makukuha nyo yun. Parenthood, patron, and support. Maaring may magbibigyan ka ng suporta or you giving love from someone, lalo na kung may mga anak kayo, no? Kung sa pamilya mo, sa relationship mo, sa pamilya mo. Kung sa mga aspeto yan. Nandun yung care mo sa kanila at handun din naman yung care nila sa'yo, vice versa. Siyempre, iba sa inyo may mga alagang aso, no? May mga trust, honest, and compatibility. Maaari lalo na sa relationship. Bulol sa atin nyo. Relationship, ganun din. Ibang tao na loyal sa'yo at ganun ka din naman. May loyal. Uy, may tao dito sweet love, couple, and dependency. Ibig sabihin,
Maaring may pupuntahan kang married or someone is magpa-promise sa'yo ng pang something o kaya handun yung sitwasyon na no. Maaring matagal na kayo nakarelasyon mo o ng asawa mo man yan, na maaring na kinasal na kayo or iba sa inyo is patungo na kayo sa kasalan or may mga kakasal o may kinasal, no? Handun yung pagiging loyal ninyo sa isa't isa. Sa nakikita ko ito. Ay, naku po. Ayan. Merong, sa iba dito, kung titingnan ko siya dito, syempre doon sa ceremony. Iba-ibang klase ang ceremony. Good ceremony, bad ceremony. No? Iba. Pero may mga sitwasyon na maaring may tao na nagre-ritual sa'yo. Maaring may tao na galit sa'yo kasi andito rin kasi si Fox. Maaring may tao na nire-ritual ka niya o want to magic you o yung mga sitwasyon na bago siya matulog dinadasalan ka niya. Maaring ganun. Or maaring ikaw ito ha. Or maaari naman na ito is related to alam na sana si Capricorn ay bumalik na sa akin, sana kaming dalawa, sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. Tingnan natin. Pwede din naman na nandito kasi si homeless, maaring merong nagri-ritual sa'yo o nagsiseremonya sa'yo, no? Na pabulong man yan o anong ginagawa niya na gusto niya mag-feel ka sa buhay, gusto niya maghirap ka, gusto niyang hindi mangyari mga fortune sa iyo, good luck ganyan. Karma 'yon. Hinahanap ko yung words 'Yun, sana makarma ka mga ganyan. Anong energy ni Capricorn? Magdasal kayo, mag-asin-asin kayo ha. Promise, ang asin totoo 'yan. Maglagay kayo ng asin sa paliguan nyo. Ganyan. O kaya palagi kayo magbitbit ng asin. Pero araw-araw yung energy ni Capricorn. Palitan na. Tapos yung asin na yun, siyempre nasa bulsa nyo, huwag nyo aalisin. Bago kayo pumasok ng bahay, itapon nyo na sa labas. Tapos another bago na naman ang gawin nyo. Kasi kung ipapasok nyo sa bahay, parang ipinapasok nyo na rin yung mga negative energy na nakuha ng asin na yun sa paligid nyo nung nasa labas kayo. For safety lang. Energy ni Capricorn. Page of Coin. Okay. Ang nakikita ko sa yung energy mo, ito mo, angels mo. Ay, babagay, puro angels to. Ay, ang ganda na mo, Ace of Cups and the Sun and the Nine of Cups. And tamo ha, may ikakasal? May kinasal o may kakasal? O maaaring pwede ka rin na may puntang kasalan. Yun na nakikita ko sa inyo. Si iba naman sa inyo is, ang nakikita ko dito, sa happiness situation. May mga bagay na may mga kasiyahan, siguro may celebration, happiness, wedding, may mga dreams come true situation. Kumbaga, andito yung saya, a successful happiness, recovery, increase ng material sa iba. Sa iba sa inyo, may mga matatanggap daw kayo. Dito si 10, ibig sabihin may darating. No? Siguro sa iba sa inyo is 1 day ago, 1 week ago, 1 hour ago, 1 month ago. Sa iba naman is darating pa lang. No? Na may mga happiness, birthday, celebration, something success, or you will receive something good news sa iba sa inyo, or may mga fulfillment, achievement situation sa iba sa inyo. Congrats kasi may darating sa iyong blessing. Congrats. Kumbaga, may mga excitement situation or may mga blessing, good news situation happen. Ang energy mo this month is nakikita ko sa iyo dito, andito naman yung malakas yung loob mo. No? Andito ka sa situation mo na nahandoon yung pagiging patient mo. You are more on focusing and controlling yourself sa mga bagay na iyong mga gagawin ng layunin. Parang andito ka sa situation na you are focusing and take it action sa isang goal mo na you want na maging totoo. Kumbaga, nandito ka na sa focus ka na sa iyong mga layunin, mag-iipon ka na ng money, magkakaroon ka na ng solid beginning na isetting yung goals mo, o kaya magkakaroon ka na ng mga planong bago, ganyan. May mga excellent prospects situation ka na sa buhay mo, ganyan. Andito na yung determination and power mo this time, na malakas na yung kalooban mo na mag-focus sa mga gusto mong focusan this time. Ganun. Tingnan natin ang iyong parating. Anong parating po kay Capricorn?
Nasabi ko na iparating kanina eh. Tingnan pa natin, mali mo may dumating pa. Anong parating kay Capricorn this July? Uy. Anak, huwag ka dyan. Umis, alis. Anak ko nasa likod ko. Baka mamaya kauusad ko eh. Maupuan ko siya. Lit-lit naman niya. Ano po to? Explain. May ano kayo? Yung iba dito meron kayong siguro thinking ng ano no, thinking of travel. Pero may travel kasi ako nakita. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo, alam mo, merong isang bagay, isang sitwasyon na mapanghihinaan ka ng loob. Bumaksak talaga siya. Ano mo to? Okay. Ang parating sa iyo, maaring there's an instant opportunity coming sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. May maari din na ikaw or someone, vice versa, na maaring magdadalawang isip na kausapin ka o i-text ka o makipag-communicate sa'yo. May ganun. Ako nakikita. Alam ba, ikaw, may gusto kang i-text, may gusto kang kausapin, may gusto mo makipag-communicate sa isang tao, ganyan. Maaring mag-aalangan ka doon. No? O kaya naman, may mga tao o may tao na hindi ka pa niya kayang i-let go this time. Yun na nakikita ko dito. Kaya nandito rin siya. No, kumbaga, hindi ka pa niya nakakalimutan itong tao na to. And then, sa iba naman sa inyo, maaaring bumalik ito sa nakita ko and want to recover this relationship or itong connection na to, kung sino man ito sa buhay mo. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Actually, nandito siya lahat. Taurus, Virgo, Capricorn. Nandito siya lahat. Yun, teka lang. Yun ang nakikita ko. And then also, ang parating sa'yo, may tao daw na magsisinungaling sa'yo. Or maybe ikaw ito, no? Mali nagsisinungaling ka, malungkot ka, pero kung tutuusin, ang pinapakita mo sa labas, ang saya mo. Ganyan. May mga taong may sikreto, maybe ikaw may sikreto ka or someone. Andito rin yung sitwasyon. Sa iba sa inyo, may taong may secret na nagmamahal sa'yo. Kaya na andito to. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo ay may mga taong mag-judge sa'yo. I-judge ka. Or you judging. Vice versa. Meron akong nakikita na taong magiging masungit, masakit magsalita, magaspang magsalita. Iba dito kasama dito sa trabaho. Di ba, bulol talaga ako. Merong tao dito na mapanglinglang, mandaraya, kumbaga yung judgmental. May tao na gagawan ka niya ng kwento, ganyan, kung ano-ano sasabihin niya sa'yo. May tao dito na dito si Fox, kumbaga, okay siya pag nakaharap sa'yo, pero pag talikod, nag-iiba ang kulay. Ingat ka. May tao dito na nag-iisip na sana nga is mabigo ka in life, tulad ng sinabi ko kanina. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Ano ka yan? May manipulative ano? May tao daw na cold sa'yo or maybe ikaw cold ka. Hot and cold. May taong hot and cold, kumbaga. Bakit ito po ang dapat niyang iwasan? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin? Six of Wands. Okay. Okay, iwasan o hangman. Iwasan mo daw, Capricorn, yung mahangman ka, syempre. No, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, mga bagong strategy. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng mga bagong pagpaplano sa kinabukasan o sa buhay mo. Siyempre, tandaan mo, use your wisdom o yung talino mo, no, sa mga bagay-bagay, your psychic ability or yung instinct or intuition mo. And then, iwasan mo rin na malack of progress ka, tamarin ka, malack of common sense ka, maging irresponsible ka, at hindi ka makapag-focus sa mga layunin mo sa buhay mo. Iwasan mo na hindi ka mag-iisip
in advance. Halimbawa, merong taong nakapag-away sa'yo, tulad dito, o may taong pero sana dadala ka ng emotions mo, magagalit ka sa kanya. Wag. Isipin mo muna, maigi, kung magsasalita ka. Yung sasabihin mo ba dahil sa galit siya is mas lalo ba siyang magpa-fire o hindi? O magiging cause lang talaga siya ng malaking alitan. Isipin mo yung maigi. No? You need mong mag-think advantage sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa decision making, sa action, sa pagsasalita, saan man yan. Sa mga layunin mo, kailangan. Iwasan mo na may mga bagay na hindi mo planuhin. Iwasan mo hindi ka makapagplano ng mabuti. Iwasan mo yung unhealthy lifestyle. Iwasan mo yung not to follow your, tulad ng sabi ko kanina, intuition. Iwasan mo na magkaroon ng ay bukas na lang. Yung pagpapaliban sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Mag-save ka ng money. Iwasan mo na yung hindi ka makapag-focus sa mga wish come true mo sa buhay mo. Basta mag-keep moving ka lang to reach your goal, no? Sa nakita ko dito. Tsaka umiwas ka sa sadness. Tsaka maging impatient. Yan. Kailangan habaan mo yung PC mo, ha? Kamusta ang love? Kamusta love ni Capricorn? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Capricorn love. Mukhang may nagmamahal sa'yo, Capricorn. Sa iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo nito. Pero, isa sa inyo, gusto pa rin niya ng commitment sa'yo. Sa iba sa inyo, nagkahiwalay kayo, nandito yung sitwasyon na itong taon na to ay gusto niya pa rin na magkaroon ng connection sa'yo. Nagkakaroon siya kasi yung pa rin yung healing niya. No? Dito. Kumbaga nahatak pa rin itong taon na to ng nakaraan sa inyong dalawa. Yun. And then, kumbaga, sobrang in pain, nasa painful situation itong taon na to, hindi niya alam kung ilalet ko ka na ba niya o hindi, mag-action na ba siya or hindi. Andun siya sa nagdadalawang isip siya, pero want to commit again uli itong taon na to at maaaring mag-offer siya sa'yo again, no? Or vice versa. Sa iba naman sa inyo sa iba sa inyo na in relationship, andito yung situation na kahit mahirap, kahit na may mga pinagdadaanan kayong sitwasyon sa buhay mo, na kahit na nagkakaroon ka ng pagka-dismaya sa kanya or vice versa tayo, andun din naman yung sitwasyon na committed talaga kayo sa isa't isa, no? Andun pa rin naman na want to fight itong relationship na to sa nakikita ko dito. Kumbaga nahandun yung mga pagpaplano pa rin, siguro mga pagpaplano when it comes to a future, pagpaplano sa mga bagay-bagay, to travel, pagpaplano sa lahat, no? In this relationship, to grow. Kumbaga na to level up. Parang nahandun kayo sa sitwasyon na yon, no? Sa nakikita ko sa inyo. Sa mga single ay there's an offering ako na nakikita sa inyo. Kaso, ang nakikita ko dito, maaari itong taon to, may pinagdadaanan din kasi siya, no? Maaring makikilala mo siya in a same situation na maaring ikaw is bigo at siya din is bigo. Parang same kayo ng energy. Kamusta ang health ni Capricorn this July? Capricorn health. Vision. Ano yan? Bakit? Okay, when it comes sa health mo, di ko naman nakikita na may sakit ka sa nakita ko. Siguro siguro pagod. Siguro minsan tinatamad, minsan, maaring kung may sakit kayo, nagtapos siya.
no, sa nakita ko dito. Kumbaga, siguro, ang nakita ko kasi sa'yo, parang ang meron ka ngayon na nararamdaman, paulit-ulit lang. Either masakit ang katawan mo, malasakit ang likod mo, masakit ang, ma, may mga masasakit, no, kalamunan, ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Mm. May iba naman kasi, hindi naman kayo pala inom sa nakita ko dito. Diba? Kaso, ang nakikita ko lang, minsan, ano kayo, weak. May pagka-weak. No? Or someone is weak. Meron nawiwik ako nakikita dito. Siguro, ang mga ano nila, siguro, masakit ang lalamunan, ubo, sipon, lagnat, yung mga mabababaw lang. Kung sa masasama, kung sa mga, yung sa mga throat lang, paghinga, ganun lang, pagod, sakit ng, mga sakit-sakit lang. Kung sa deep, siguro, ang nakikita ko dito, dugo. Ganun lang. Dugo, ay hindi oh, nandito kasi si magician eh. Pero may taong may sakit. Or kung sa'yo is ano ka lang, siguro medyo may pagka-weak. Sana hindi ko yung may sakit, syempre. Sana walang may sakit, syempre, di ba? Yan yung mga ano, kidney, puso, bandang dibdib, yun lang naman ang nakikita ko dito. Baka minsan sumasakit ulo mo. Kumusta po ang money ni Capricorn? Ulo, paa, ganyan. Kumusta po yung money ni Capricorn Universe? Okay, when it comes sa money mo, wais ka naman, nagiging wais ka naman or magiging wais ka na. Oo, nakakapagod, 'di ba? Nakakapagod talaga magtrabaho. Sobra, 'di ba? Parang hindi nagsasucess yung money. Pero sa ngayon sa nakita ko, marami sa inyo ang magiging mas more on wais na at mas magiging strong na. Kumbaga na dito na kayo sa situation na maaring um, may mga pagbabagong gagawin kayo with sa pagpapatakbo ng money. Mas more kayo magiging organized or may mga bagong plano na kayo nang gagawin this time. Siguro magkakaroon na kayo ng learning from the past situation. Yun ang nakikita ko sa iyo. Mas more ka na siguro magiging more on practical this time. Sa iba sa inyo ha, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo kasi may mga sinusuportahan talaga kayo eh. Yun ang nakikita ko dito. Or vice versa. Yun. Kumbaga, magta-try ng iba ng may mga iwi-with hope, hindi kayo mag-withdraw na mag-withdraw. Kasi ang iba sa inyo nag-withdraw kayo ng withdraw. Dito sa nakikita ko dito. Hope ngayon is a new plan. Kasi dito nakita ko new plan to eh. Sa nakikita ko dito. Bagong pagpaplanong muli. No? Or need. Kasi nakakapagod naman talaga. Parang wala ka naiipon. Ngayon is more on wiser and accept mo yung lesson about the past situation when it comes sa pagpapatakbo ng money mo. Yung mga bagay na kailangan mong i-let go, i-withdraw, o mag-walk away, o ibaguhin. Yung career, job career. Mahirap. When it comes sa job and career mo, mahirap, pero pilit ka nagpapakatatag. Lalo na yung iba sa inyo, parang you are the boss, you are the manager, parang ikaw yung may-ari, o ikaw yung nagli-leader, ganyan, sa iba sa inyo. Pero pinipilit mo pa rin na maging maayos, maging maganda, kumbaga nahandun pa rin yung pag-organize mo at sa pagpapatakbo na yun. Kumbaga magaling ka naman kasi talaga, kumbaga may wisdom ka para magpalago ng isang may kakayahan ka para magpalago ka ng isang negosyo, magpalago ng ganito, mag-manage ng ganito, mag-lead ng ganito. Meron kang ganong kakayahan, Capricorn, sa nakikita ko sa dito. Yung iba sa inyo, when it comes sa career and job nyo, medyo mahirap o handin yung hardship situation. Sa iba naman sa inyo, maaring nagtapos na ang inyong work o na inyong job, maaring magkakaroon kayo ng decision making to let go itong work or job nyo para nandun kayo sa nag-iisip na to change, no? Sa nakikita ko sa inyo dito. Sana hindi walang nawala ng trabaho sa iba sa inyo. Sana wala.
Pero hindi ko naman nakikitang ganun. Pero sana, syempre, or maari lang na magkaroon kayo ng transformation this time. Siguro mas magkakaroon kayo ng level up when it comes sa inyong trabaho this time. Maaaring, iba't iba kasi yung level up eh. Level up na mas dadami yung trabaho mo, pero yun yung ganun pa rin yung sahod mo. Level up na tataas yung sahod mo, tataas din yung position mo. Ganun ang nakikita ko sa iba. Hope syempre, pati sahod tumaas, di ba? Advice. Uy, una-una si Sun, no? Maganda yung ano mo, situation mo. When it comes sa advice, uy, okay, when it comes sa advice, sinasabi dito na may mga bagay na need to transform, need to awake, syempre. May mga bagay na kailangan mong mag-moving forward or may mga bagay na kailangan mong magpasya, lakas ng loob, tibay ng loob, katatagan ng loob. Put some effort sa mga bagay na gusto mong i-push forward. And syempre, sinasabi ito, this is the time to decide. This is the time na magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo. This is the time na you need to learn from the past. May mga bagay na kailangan mo i-recover. May mga bagay na kailangan mo i-let go to recover. May mga bagay na you need to be awake. Sinasabi rin dito na maging aware ka sa lahat ng didesisyonan mo, sa lahat ng i-move forward mo, sa salita mo, sa mga bagay-bagay, sinasabi dito. And then, you need to chase your dreams. Huwag kang pabigla-bigla ng desisyon, huwag kang pabigla-bigla ng salita, huwag kang palaging pabigla-bigla. Maging impulsive. Huwag na huwag, kasi magiging danger yun sa'yo. You need to be aware sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Focus. Focus ka lang, as in focus ka lang kung saan at ano ang iyong target. No? Tatandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Pag nagkamali ka, mali na ang pat na tatahakin mo. Diba? Huwag mong madaliin ang bawat sitwasyon, habaan mo yung pace mo, trust ka sa intuition mo, ha? Arigatou namaste, guys.